Inako ng Islamic State o ISIS ang pambobomba sa Quiapo, Maynila noong Biyernes ng gabi na ikinasugat ng 14 na tao. Sinabi ito ng grupo sa isang pahayag sa AMAC News Agency. Kaugnay po ng balitang ito at iba pang mga issue, makakausap natin si NCR Police Director Oscar Albayalde. Mga kapuso, maaari rin po kayong lumahok sa ating diskusyon. Mag-tweet lamang po gamit ang hashtag na AskNTG. Magandang umaga po sa inyo, Director Albayalde. Magandang umaga sa iyo. Sir, unahin po natin yung dito sa ISIS kasi ang sinasabi ng PNP, gang war itong nangyari na ito, kaya nagkaroon ng pagsabog. Pero ito, inaako daw ng ISIS. Siniseryoso ba ito ng otoridad, sir? Well, of course, meron na tayong statement dyan, no? At yan ay pawang kasinungalingan. Unang-una, dun sa sinasabi niyong agency na yon, no? Dapat po yan ay binasa ng lahat ng kung anong nilalaman ng sinabi nila. At accordingly, no, although hindi po natin nabasa yan, accordingly, meron din silang sinabi doon na yung explosion na yun, as a result of that explosion, merong namatay na 5 sundalo at 6 na nasugatan. Doon pa lang po na sa statement na yun, maling-mali na. So, kaya alam natin na itong mga to are grabbing credits kapag may mga ganyang insidente, no? At meron silang reputasyon na ganyan. Globally, yes. Itong mga tao na to perpetuate their interest, no? And of course, yung siguro they want global recognition dito. And to attract more members, most probably. No? Kasi pinapakita nila na anytime na magkaroon ng violence, sasabihin nila kanila. Sasabihin nila kanila yun. Kahit mali-mali ang sinasabi nila. It's because they control that website. Yung agency na yun, they control that news agency. Kontrolado nila yun. At hindi ka basta-basta makapasok doon kung hindi ka magbabayad, magla-log in. Okay. So, dapat... So for the record, sir, itong pambobomba na ito ay gawa ba ng ISIS o hindi? Of course, hindi. Hindi, no? Not even the local terror group, hindi. Kasi ito ay bungsod ng isang insidente nung April 26, no? Yung based on the evidence on hand ng Manila Police District, both yung testimonial at saka physical evidence na nandun sa kanila, it points to that direction. Yung insidente nung April 26 na kung saan parang nasampal yata yung isang bata na 14 years old na Muslim. So gang war talaga? Yan, okay. So, ang ISIS po ba ay nakapasok na sa Metro Manila? Wala po. Not even in the Philippines, no? Yung sinasabi, time and again, dinideny natin yan. There are no confirmed reports of any presence of ISIS anywhere in the Philippines. Okay. So, ito ay talagang propaganda lamang ng terrorist group na ito? Yes, opo. Okay, that brings, at least nakakapanatag ng loob yan, sir. There's no point to be alarmed here, no? Hindi po tayo dapat ma-alarma rito dahil wala pong katotohanan yun. Okay. Isa pa sa mga malaking issue na kinakaharap ngayon ng PNP ay itong yung issue dun sa SELDA, doon sa Manila Police District Station 1. Now, ano ba ang aksyon ng PNP tungkol dito, sir? Kasi ang sinasabi ng CHR, gusto nila dapat daw mag-full audit ng lahat ng mga kulungan sa PNP. Yes, no, we welcome that effort ng ating CHR. In fact, yung kinabukasan po after na lumabas yan, we invited them to conduct an audit, no, an inspection in lahat ng police stations, lahat ng detention cells, not only maybe here in Metro Manila, but in the whole country. At nirelieve ninyo yung chief? Yes, of course. Under the direction na rin ng ating chief PNP yan, na papalitan niya yung chief of police doon. So, rinelieve po yung chief of station commander doon. At lahat ng members ng Drug Enforcement Unit dun sa Station 1 ng MPD to pave the way for an impartial investigation. So yung ganitong klaseng mga kulungan, is this acceptable, sir? Well, pag sinasabi natin pong acceptable, kung makita talaga natin, hindi siguro kung talagang makita natin, no? Hindi talaga acceptable kung makita natin, no? Talagang ako, pinuntahan ko mismo yung lugar na yon, medyo mapanghipo, talagang madilim at talagang makitig lang, mainit, pero may electric fan, no? May ilaw, hindi po totoong walang ilaw doon at may electric fan doon sa sa loob. Sinasabi naman kasi, kaya po sinasabi nila na dumidiskarte yung ating it's because talagang kulang na kulang sa espasyo. Yung espasyo, yung ating mga police stations. If you go to the detention cell nung Station 1 yon, at hindi lang po Station 1 yan, mangyayari po lahat sa marami po yan sa lahat ng stations, no? Punong-puno na yung mga detention cells natin. Kung ang capacity nun ay 40, sabi nila, ang nandun nakakulong ay 80 na katao na.
So, tama po ba yung pagkakaintindi ko na you acknowledge the fact na kulang sa espasyo, pero hindi rin naman acceptable na yung ganitong klaseng conditions? Yes, kaya nga po ito'y pinapaimbisigan natin. Otherwise, kung accepted sa atin yan, then gagawa na lang siguro tayong whitewash or mga kung ano-anong dahilan at hindi na natin i-relieve yung mga tao doon. So, hindi po tama yung sinasabi ng CHR na naghuhugas kamay si General De La Rosa? Of course not. Kasi siya po ang mismo nagsabi na tinawagan niya ako, papalitan ko yung chief of police dyan. Yes, sir. I told him kung sino yung ipapalit niya. Siya po ang naglagay ng bagong chief of police, station commander doon. Sir, I just have to ask you this kasi ito yung tinatanong ng marami nating mga followers. Bakit naman daw kailangan nasa likod ng tokador yung kulungan or yung holding area na ito? Parang kasing tago yun yung dating kasi secret door yung dating dahil nasa likod ng cabinet. Well, ang excuse ng station commander doon is kasi yung door na yon, it's a part of the room, no? Dapat alalahanin po natin yon na it's a part of the room, parang hallway siya. Pag dumire-diretso ka doon, it's a small gate na palabas po ng kalsada na. Opo. So yung gate na yon is always closed. Ngayon, yung investigador, he's doing the inquest proceedings, no? Kinukunan ng statement, binubuk yung mga nahuli. Kung isa, dalawa lang kayo at 11 yung huli mo, there might be a chance na makatakas. Pag may pag po kasi natakasan ka ng huli mo, mahina ang suspension sa'yo. Pero na-blotter na po ba ito? That is gross neglect of duty. Na-blotter na po ba yung Hindi pa po. Kasi ang sabi nila is they're still undergoing yung inquest proceedings. They can always blotter it later or they can make the spot report after they made the whole documentation. Kasi yung documentation, yung pag-blatter is part of documentation. After may inquest? Pwede po yun. Pwedeng gumawa sila ng spot report before or after, immediately after na ma-inquest kasi meron na silang IS number. At least, meron na silang may re-report sa higher headquarters. Alright, okay. At least mas malinaw na ngayon, sir. Maraming salamat po sa inyo. Yes, and we would like to make, so also yung sinasabi lang 5 days. No? Kung talagang 5 days na sila doon, then may talagang problema. Kung talagang 5 araw na silang nakakulong doon sa sinasabing hidden cell na yon. At lahat naman ito ay iimbestigahan. Yes, of course. Maraming salamat po sa inyo, Police Director Oscar Albayalde ng NCR Police Office. Thank you, sir, for your explanation.